Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa slides. So nakuha nga po tayo ng warrant as this is public knowledge by now. So if we may proceed to the next slides because there are some other important issues that may not have been seen by our Madam Chair. So ito nga po yung mention ni Senator Gatchalian. The Chinese embassy informed us that in that particular Zone U1 technology are 6 fugitives from their territory. Can we proceed, please? Okay. And another Taiwanese national who is also a fugitive from the Republic of China. So bali ito po ang fugitives sa loob ng Zone U1. Incidentally, doon din po sa smart web technology, meron din po tayo mga fugitives. Doon din po sa iba pang mga nakikita natin, parang common thread po siya. Can we proceed, please? Ito po yung actual scam sites. So yung una, yung malaking kahon, kung mapapansin niyo po pag pumunta kayo ng Bamban, yan po ay parang warehouse lang, tambakan ng mga gamit ng pang-construction. Pero pag pinasok po ninyo yung kaloob-looban, nandun po yung actual scamming na itinuro ng ating Malaysian witness. Yung maliit naman pong building na yon, sa baba po niyan ay may grocery po dyan at yung second and third floor po niyan, yung actual scam site ng ating Vietnamese witness. Can we proceed? Kaya dun siya nakatakas sa likod, yes, kasi katabi nung place of work niya. Yes, ma'am. Ito po yung actual na nakita nating scam site. Let us proceed po. May mga script po ng mga scamming. And the usual that we see in almost all of the raided POGOs. Multiple rows of Androids and iPhones that seems to be receptacles receiving cellphones ng kung anumang scamming activities nila. Can we proceed, please? Patuloy po, yan po yung mga nakikita natin. Those are actual videos of Bamban. Ito na po, yeah, thank you. Let us proceed po. Ito na yung actual cases that we're able to file. So we filed human trafficking and serious illegal detention cases po against 8 nationals, including 1 Filipino national. Next slide po. Ito pong foreign nationals po na natuluyan po ang kanilang kaso with the exception of Miss Milo, yung Filipino national for further investigation po sa kakulangan ng ebidensya. Tuloy po natin. At inamenda po natin ng information to include criminal forfeiture doon sa kasong sinampa natin sa Kapas. Let us proceed, please. Sa ngayon po ay merong preservation order in the eventuality that the Anti-Money Laundering Council actually files the civil forfeiture case against Zone U1 and the other vehicles and all other valuables that we were able to find in the compound. And on March 3, nag-grant po yung motion to break open natin at ito po yung nakita natin. Next slide, please. Yan yung actual na pagbe-break open. Nasa next slide po yung mga nakuha natin, yung inventaryo. Okay, so 7.3 million and so on and so forth. Palagi na po namin nakikita na yung mga passports ay nakatago sa mga vaults. Tapos yung vaults, yung mga passports po na nakita ay hindi nakita doon sa area ng Zone U1 sa working area, kundi nakita doon sa mga villa. Sa mga personal villas ng mga bosses, ng mga managers. Let us proceed, please. Anong tools ang ginagamit dyan sa video? Anong ginamit para buksan yung vaults? Acetylene po, Madam Chair. Acetylene? Yes, ma'am. Torches? Yes. Grinder po sana dapat. Kaya lang grinder ay mas high-tech? No, ma'am. Mas effective. Effective. Ang acetylene po, delikado. In fact, may nasunog pong isang bolt dyan. So, bakit hindi grinder ginamit nyo? Bakit itong torch? Nakakalungkot na nung araw nung pagbubukas ng mga bolts, lahat po ng mga grinders na itinabi namin at dapat naming gamitin ay nagkawalaan sa bayan ng Bamban. Maging yung mga taong aming unang nakausap na siyang mag-ooperate ng mga grinders ay hindi na po namin mahagilap. What do you mean, Doctor, nawala sa bayan ng Bamban? At sino yung mga taong yun at saan sila pumunta? Di umano, they were attending a seminar. At what seminar?
Hindi na ho namin masyadong natanong yung mga detalye. Nagtaka lang kami na lahat sila nagkawalaan. They became conveniently they excused themselves to our inconvenience. Pero mga private citizens ba sila? Ano ba saan Halo-halo sila po. Halo-halo po. base? Oo. Mga taga-bayan po sila ng Bamban nung initially po kasi may isang weekend, may isang Biyernes na dapat po sila ay gagawin namin yung break open. Unfortunately, hindi ho nabuo yung team namin. So we had to postpone it to another Monday. So okay na po yung usapan. On the next Monday, they would make themselves available. But when we arrived in Bamban in the early morning of that Monday, they were not available, and we were informed that the grinders were nowhere to be found, and the persons who were supposed to operate were supposed to be attending a seminar. Who sponsored the seminar? We are unaware who. Medyo nakakalungkot lang na nahirapan ho kami. Inabot na kami ng almost 10-11 o'clock para mahanap yung mga acetylene. Anong seminar yun? Ang di umano, ang sabi lang sa amin, allegedly, LGU sponsored daw po yung seminar. Okay, Allegedly. so itatanong din But natin mamaya. we had LGU. no opportunity to verify yung sinabing yun sa amin ng mga taong aming pinakaiusapan. At LGU din ba yung may-ari ng grinders? Hindi ho. Ang mga grinders po na yon ay itinabi po namin doon sa compound ng Zunyu 1. So Paano po nawala? that is a very good question, Your Honor. Alright, please proceed. So yung custody naman po ng compound at lahat ng mga valuables na nandun sa loob ay pinagkaloob sa pansamantalang kustodiyan ng komisyon noong April 5 with the court order by the Honorable Judge Hermenegildo Dumlao, Branch 81 of Malolos RTC. So pinangangalagaan po namin yan. Kami po ay nagsagawa ng inventaryo kasama po ang AMLs at iba pang mga ahensya. Kami din po ay isinara na namin yung compound na ang aming pakiusap ay wala na makakapasok doon kahit sino nang walang pahintulot ng komisyon sapagkat nasa amin po ang responsibilidad na mapangalagaan ang integridad noong compound na ito. Next po. On April 5 din po, gawa ng merong mga dokumento tayo nakita na di umano ay may koneksyon ang kasalukuyang local chief executive ng Bamban sa operasyon ng Zunyu 1 at yung dating operasyon ng Hongsheng. Ang ating SILG ay nagtalaga ng isang task force kung ano nga ba ang pananagutan kung meron man ang naturang chief executive ng Bamban. Next po. Ito po yung kasalukuyang isinasagawa pa namin. Marami ho kaming nakita mga nakakalungkot na mga bagay-bagay sapagkat itong mga korporasyon po na ito po ay mga kanseladong mga pogo. Pero sa aming document examination, exploitation sa loob ng Zunyu 1, napakarami hong dokumento nagpapatunay na sila ay patuloy na nag-operate sa loob ng Baofu despite the fact that they were cancelled. Katulad po yung number 4, Skycall. Kung hindi kami nagkakamali, yan po'y kanselado ng PAGCOR as early as 2020 or 2021, no? But despite their cancellation, so many documents including telephone bills in the name of Skycall were found in Baofu dating up until 2023. So kung meron kang telephone bill up until 2023, your guess is as good as mine. Yung mga sasakyan din po ng Skycall, meron po tayong 6 na tagpuan sa loob ng Baofu. Kung hindi po sila nag-exist, kung sila po ay nag-cease ng operation, nag-cancela ng operasyon, bakit yung kanilang 6 na sasakyan ay nasa loob ng Baofu compound nung na-raid po natin? Next slide po. So Matanong lang, Doctor, yes, dahil nabanggit nyo na yung mga sasakyan. So, gaya ng nabanggit nyo, may several vehicles registered sa pangalan ng Skycall Technologies na hanap sa loob ng Baofu compound ng raid ninyo. So, well, batay sa research nyo, ano ba yung relasyon ng Skycall Technologies at saka Baofu? At this point, we have nothing definite yet. But what we could say at this point is, doon nila inilalagak yung kanilang mga sasakyan. So, pwedeng napaka-social naman po ng kanilang parking area. Nasa mga villas po yung parking areas ng Skycall.
Please proceed. Yes, ma'am. So, ito nga po, dito ay medyo malaliman ang aming investigasyon sapagkat nakita po namin ito na merong koneksyon di umano ang kasalukuyang alkalde ng Bamban, si Mayor Guo, sapagkat nung 2020, nung siya po ay pribadong mamamayan pa lamang, she was the one who applied for the letter of no objection doon sa sangguniang bayan ng Bamban for 10 Hongsheng. May mga dokumento ho tayong nakita, kasalukuyang bahagi ng aming investigasyon na sa kabila ng pagkansila nung Hongsheng nung Pebrero nung nakaraang taon sapagkat na-raid po sila ng CIDG Central Luzon nung Pebrero nung 2023, patuloy po siyang nag-ooperate. In fact, may mga dokumento kaming nakita nakapangalan sa Hongsheng na sinisingil pa po siya ng kanilang mga PLDT, ng kanilang mga smart bills and so on and so forth up until November of 2023. Kung ikaw ay nakansilan noong Pebrero, bakit patuloy ka nag-ooperate hanggang nagbabayad ng mga bills up until 2023 November? Sino pong sinisingil? Hongsheng as a company o particular na tao? Si Mr. Walter Wong Long, nakapangalan sa kanya Hongsheng Gaming Corporation. Tuloy po natin. So ayan nga po, no? Some of the documents that we found are in the name of these companies po. Napakarami ho nating dokumento. Kahong-kahong dokumento po ang nakuha natin na bahagi ngayon ng ebidensya na magdidiin sa ilang mga korporasyon na di umano yung mga kanselado na. Pero bakit marami pa silang mga dokumento at mga utilities na sinisingil up until 2023 sa loob ng Baofu. Next po. So ito po yung ito po yung nakuha nating articles of certificate of registration sa SEC ng Baofu Land, ng Hongsheng Gaming tsaka ng Baofu Land Development. Next po. Pero pagdating po noong 2022, ayon nga po sa pahayag ng ating mayora, nag-divest na daw di umano siya doon sa mga korporasyon na nabanggit dyan. Kaya sa government information sheet po nila ng 2022, hindi na po natin makita ang pangalan ng butihing mayora dyan sa kanilang korporasyon na yan. Tuloy po. Pero up until June 2022 po, meron pa pong nakita kami mga dokumento ng paniningil sa nagngangalang isang Miss Alice Lial Guo na di umanong kumakatawan sa Baofu Land Development Corporation. Sinisingil po siya ng Arison. If I'm not mistaken, this is for housekeeping or maintenance company. Next po. So di umano ay nag-divest na sila mula dun sa kumpanya pero nagbabayad pa rin ng ilang mga billings. Yes, ma'am. Ng kumpanyang iyon din. Yes, Madam Chair. So ito po ang aming ikinagulat sapagkat noong 14th of March, kami po ay inabutan ng Tarelco ng isang notice na kami na ang compound ay nagkakautang ng kung hindi bababang 14 million po yata. So ilang milyong pagkakautang at nakapangalan po mismo kay Mayor Alice Guo ng Pandan, Bamban. So diyan na po kami nagsimulang maghukay nung nakita po namin ang dokumentong yan. Okay. At isa nga po sa produkto ng aming paghuhukay ay meron kaming nakitang isang sasakyan sa loob na nakapangalan sa isang nagngangalang Alice L. Guo na isang limited edition na Ford Expedition yata kung di ako nagkakamali. Okay. So ito pong may nakita rin po kami, ito naman po yung mga open cases, no? So maaring ito yung mga indikasyon ng hindi pagbabayad ng income tax return para sa ilang mga empleyado ng Hongsheng, ng Zunyuan at maging ng Baofu Land Development Corporation. Ang mas mainam po makasagot po niyan ay ang Bureau of Internal Revenue. Next po. Ito po ang mukha ng big boss nung Zunyuan, si Wang Jiang. Siya po ay mayroong 3 pasaporte.
At ayon sa ating impormasyon na nanggaling sa Bureau of Immigration, hindi pa po nakakalabas ng Pilipinas si Wang Ziyang. Siya po ay may passport ng Cyprus, may passport ng mainland China, at may passport po ng St. Kitts. At siya po ay fugitive. Meron pong ibinigay na warrant of arrest sa Bureau of Immigration sa PAOK, ang People's Republic of China, para kay Mr. Wang Ziyang. Initially po, sa pakikipagtulungan ng ating intelligence community, natukoy po natin kung nasaan po siya. Yun nga lamang, napakahirap po niya talagang matunton sapagkat ayon sa ating mga sources, siya po ay gumagamit ng helicopter sa pag-iikot para makatakas. Censure. Madam Chair, I just want to ask si Yusek Cruz. Can you elaborate, Yusek Cruz, on the, you mentioned earlier, killings, no? Ano ba yung mga nakita niyong actual killings perpetuated by itong mga POGO entities? Actually, sir, the PNP provided us with reports on the killings that took place in Region 4, Region 3, in NCR. And normally, sir, ang nakalagay dun sa report is found dead persons. So, kasi sir, once na nilagay mo ang sa report na found dead foreign national, it will be another story. Because once you put there in the report a found dead foreign national, you need to coordinate with the embassy. Let's say if the guy is a Chinese-looking guy or a Caucasian guy, you need to report to the U.S. Embassy, or you need to do a coordination with the Chinese embassy. And then para makuha mo yung identity or whether there is a report of a missing person, then that's the time you know. Kasi once na nilagay mo lang na found dead body, sir, it will be another, parang it will be tallied as ano lang, sir, another killing lang na unsolved cases eh. Paano siya konektado sa mga POGO? Sir, nalalaman na lang namin once na-coordinate namin, sir, with the embassy, and then we check on the background. Let's say there is a missing report filed with the embassy, and then the family is looking for the son or the relative, and then that's the time na malalaman na lang namin na the guy who was on that is a worker po ng POGO. Doon po nalalaman namin yung background. Ilan nito, Yusek? How many killings ang based on your on record, sir, last year it's about 60 or 63. 60 to 63 Yes. killings Yes, sir. related to POGO. Yes, sir. Tama? Dr. Casio? Thereabout, sir, recovered bodies. Yeah. Of seemingly foreign-looking dead bodies po. But they're related to POGOs. How sagot po sa tanong ninyo, we're able to definitely say in some instances that they are related to POGOs because some of their family members, some of their co-workers report them to be missing. Then some people send them videos of these individuals supposedly asking for ransom. The videos indicate them being tortured, and in some sad instances, videos showing their dead bodies. No, so and we're able to link these dead individuals to POGOs. They used to be or are workers of POGO. These are POGO workers. Yes, sir. So, yung mga naririnig natin na tinatraffic sila from one POGO company to the other POGO company. Tapos kung hindi makabayad, tino-torture. Pag hindi rin makabayad, pinapatay. So, ganun din nangyayari. That is affirmative, Senator. Yeah. And then you also mentioned drugs. Can you elaborate on the drugs? Well, generally, Your Honor, because a good number of them are drug addicts. We'll have to be honest. So, Anong klaseng mga drugs ang nakikita nyo doon? shabu, in some instances, would you believe, heroin and cocaine. They were found dito sa mga na-raid na Yes, sir. facilities. Okay. Opo. No, we did not release them. We deported them. No, ibig sabihin na nakita nyo yung drugs doon sa mga facilities na na-raid. In some instances, sir. Ang iba, dinideliver pa. Okay. Ganito po yan. We have a detention facility now in Pasay that you have visited. May ilang pagkakataon po na magpapadeliver ng pagkain or mga damit. Naka-embed sa bedding ng mga damit, cocaine or shabu. No? So,
So Kaya nahuli na sila, na-detain na sila, Opo. gumagamit pa sila. Opo. Kaya sobrang higpit po namin sa mga deliveries po. In fact, meron na kaming sariling pakain nang hindi na kami pumayag na magkaroon ng delivery kasi sa isang pagkakataon nasa kanin na pinulupot ng isang kilalang American fast food chain. Mahigpit lang ho talaga kami, kinakalkal po namin lahat. Nung ginanon po ng kutsara, may plastic. Sabi ko, baka drugs yan. Nung pinuntahan ng Pasay at dinala, napaamin, drugs nga po talaga. And then you mentioned in your presentation yung 4 na Chinese national na meron ng existing warrant. 6 po sila, Your Honor. 6 sila. May existing warrant pero nahuli nyo pa rin. Tama ba? Yes, Your Honor. So in other words, meron na silang kaso. Nung nag-raid kayo, sila pa rin yung nag-ooperate doon. Hindi ho. Sila ho may kaso sa China. Sa China. May warrant sila doon. Opo. And then you cannot file a case against them here? We could, Your Honor. Kaya lang we deemed it proper that since may outstanding warrant naman sa China and they are deportable already, might as well let the People's Republic of China handle that. In the meantime that we are unable to find enough evidence to link them to particular scams here, wala pa ho kasing specific complainants in relation to their scamming activities dito po sa Bamban. Pero dun po sa Smart Web, meron ho tayong humigit kumulang 200 Chinese complainants na po from mainland China. Kaya po tayo ay magpa-file ng karagdagang mga kaso po with regards to Smart Web. Yun pong ginagawa po namin ngayon dito sa Bamban, sa Zunyu 1. Kami po ay kasulukuyang nakikipag-ugnayan sa People's Republic of China para makahanap din po ng mga complainants dito sa Zunyu 1. At kapag yung 6 po na yon na wanted sa China ay malink po namin sa krimen na ginawa nila dito sa Pilipinas at pwede naming sampahan, hindi po namin sila i-deport. Sinabi nyo kanina, baka magkaroon ng double warrant? Is it the same? Iba naman po yung kaso po na yon. Double implementation, double serving of the warrant po. Kasi deemed served na po yung search warrant natin na inisyu ni Judge Damlao noong March 12 pa lamang po hanggang March 13 na madaling araw nung pinasok po nila yung isang villa. Hindi nung kanila pong sinerve yung warrant doon, hindi ho nakita yung 4 na mga babaeng iyon. Nakita lamang po namin, makalagpas na po yung almost on the 3rd day na po namin nakita sapagkat nagtatago nga po sila doon sa may panic room. Saan yung unang warrant na sinerve? Doon rin? Doon din po sa compound po na yon, sa villa po na yon, villa number 4. Pero hindi po sila nakita nung unang search serving ng warrant. Thank you, Madam Chair. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.